Hala, nag-aaway ang manok at kalapate oh. Grabe ka manok ha. Ang laki-laki mo manok, bakit mo inaaway ang kalapate? Grabe ka naman. Ka-idol, syempre dihado ang kalapate dito kasi maliit lang siya. Ang manok malaki. Isang palo lang ng manok, may pagkakalagyan na yung kalapate, di ba? Di ba kayo titigil sa pag-aaway kalapate manok? Ano? Gusto nyo isumbong ko kayo sa boss nyo? O isumbong ko kayo sa barangay? Tingnan nyo ka-idol. Itong manok na to magandang lahi to Bali ang lahi nito totally hindi ko alam kung anong lahi ito, pero ang sabi ng may-ari, ang inahin daw nito ay umaabot ng 33,000. Wow! Bali ang may-ari nito ay kamag-anak ko. Tapang tingnan nyo. Mga ka-idol, kasalukuyan nag-aaway pa rin ng manok at kalapate. Makikita nyo naman sa video, walang tigil ang kanilang pag-aaway hatawan ng pakpak. Mga ka-idol, isusumbong ko na sila sa kanilang amo. Meron nang tama ang kalapate namumula ng kanyang mukha. Kung hindi ito sasabayin, baka ma-knock out ang kalapate rito. Kaya kailangan na itong paghiwalayin. Pupunta na ako sa kinaukulan. Ating ire-report sila para matigil na ang kanilang pag-aaway. Malayo-layo rin yung yung lakarin papunta doon sa may-ari ng manok na ito. Bakit ko po nasabing malayo? Andi dito po kami sa rooftop, sa 4th floor. Bago ka makarating sa bahay nila, bababa ka pa hanggang 1st floor. Yun, sa bali kapit-bahay ko lang ang may-ari nito Magkaiba ang may-ari nito. Ang manok doon sa nakakatanda niyang kapatid, at ang kalapati naman ay doon sa nakakabata niyang kapatid. Parehas silang mahilig sa sa pag-aalaga ng hayop. Kaya mga ka-idol, iiwanan ko muna ang cellphone dito habang kino-coverage ko ang kanilang fight. Tapos bababa ako para sabihin sa may-ari na ang kanilang alaga ay nag-aaway, mga ka-idol. Ayan mga ka-idol, bali nasabi ko na sa may-ari ng dalawang ito, ng manok at kalapate, na ang alaga nila ay nag-aaway. Tapos chinat ko na rin na makyat sila rito para maawat nila yung kanilang alaga. Baka kasi meron ditong ma-knockout Sa tagpong ito mga idol, naalala ko tuloy yung kwento ni David and Goliath. Isang malaki at saka isang maliit na nilalang. Nag-away sila, nagtunggali sila. Si Goliath natalo ng maliit. Yon, alam niyo na siguro yung istorya no, mga idol. Bali, ang sabi nga, walang malaking nakakapuwing, puro maliliit yung nakakapuwing. Alam niyo naman siguro yan, di ba? Bali, ginawang sandatan ni David yung yung tirador. Ang kanyang pinanghahawakan, siyempre yung lakas niya, yung talino niya, at yung pananampalataya niya sa Diyos. Kaya yun, tinulungan siya ng Diyos para magapi niya si Goliath. Si Goliath ay ang laki-laki, pero natalo ni David. Yun yung yung kwento na sa Bible. Bali, alam naman natin lahat na ang kwentong ito kay David and Goliath, mga ka-idol, diba?
Kaya nga, ang sabi, walang malaking nakakapuwing, puro maliliit. Kagaya ngayon mga ka-idol, malapit na naman ang Semana Santa. Siguro kailangan pag-isipan natin kung ano yung mga nagagawa natin sa hindi maganda. Pag-isipan natin, magmuni-muni tayo kung may nagawa tayo sa past na hindi magaganda. Siguro it's time na dapat ay ayusin, baguhin. Kung may nagawa kang pagkakamali sa kapwa mo, alam mo yan sa sarili mo. Kaya kailangan marunong tayong tumanggap ng kamalian. Kasi kung hindi ka matutuwid kung hindi ka tatanggap ng kamalian sa sarili mo. Kaya ka-idol, mas mabuti, mas maganda sa tao yung mga tumatanggap ng pagkakamali para matuwid ka pa. Alam mo, para sa akin, yun nga, kailangan tumanggap tayo ng pagkakamali natin, kasi kung hindi ka tatanggap ng pagkakamali, ibig sabihin perfecto ka na, hindi ka na matutuwid. Lahat naman tayo ay nagkakamali. Kaya mas okay yung tumatanggap ng pagkakamali. Isa pa mga ka-idol, huwag tayo masyadong mataas, kasi mahirap yung masyadong mataas at hindi na niya nakikita yung mga nakapalibot sa kanya. Hindi na niya maintindihan yung kalooban ng iba kasi masyado siyang mataas. Kasi bandang huli baka malabuan siya, bigla siyang bumagsak. Kaya mahirap yung masyadong mataas. Kailangan din natin alalayan yung mga nakapalibot sa atin, na nakakababa sa atin, ganun ba? Mas mainam sa tao yung marunong tumanggap ng pagkakamali, mababang loob, kagaya ng yung taong down to earth. Believe ako sa taong down to earth, mga ka-idol. Mas mainam ang mga ganun tao, lalong pinagpapala ng Diyos. O paano mga ka-idol, hanggang dito na lang muna ang aking salaysay. Masyado nang humahaba itong aking vlog. O mga ka-idol, bye bye for now at ingat kayo palagi. Salamat po.